Patay ang pupuntahan ni na mama nun at hindi fiesta. Pero nasabik pa rin daw sila nun dahil para sa kanila ay isang adventure ang pagpunta sa isang liblib na baryo. Nang maarating daw sila doon ay halos mahimatay daw siya sa pagod at init. Pero nang makita daw ang lugar ni na Tita Maria ay nakahinga daw siya ng maluwag. Maraming puno at sariwa ang hangin. Medyo nabawasan lang daw ang kasabikan nang makita ang larawan ng tatay ni Tita Maria. Nakaramdam daw siya ng lungkot dahil maaga ring nawala si Lolo. Pinaghain daw sila noon ng masasarap na ulam ng nanay at kapatid ni Tita Maria. Hapon na daw sila dumating kaya nagpahinga na lang muna sila pagkatapos kumain. Kinagabihan daw ay nagpasya silang maglaro ng baraha. Wala pa naman daw gaanong tao ng gabing yun dahil siguro sa malayo talaga ang bahay nila. Kinabukasan ay nagkayayaan silang mamasyal sa may ilog. Nagdala pa nga sila noon ng pagkain. Nahihiya pa nga raw noon sina mama dahil may lamay pa kina Tita Maria. Pero ang nanay na nito mismo ang nagsabi na mamasyal sila. Basta daw ay huwag maghiwa-hiwalay at huwag masyadong maingay. Iwasan din daw nila na kumain ng prutas sa gubat na madadaanan nila. Kwentuhan at tawanan daw sila noon habang naglalakad. Di alintana ang layo ng lalakarin. Mas nasabik daw sila nang maarating sa ilog at maligo. Malinis daw kasi ang tubig doon. Tama nga raw ang nanay ni Tita Maria at marami silang punong madadaanan. Meron pa nga 3 magkaasunod na malalaking balete. Nagtabi-tabi naman daw sila. Nagtaka daw sila noon nang biglang napahinto si Tita Grace doon mismo sa mga ugat ng balete. Para daw kasing may nakita siyang gumalaw sa may sanga ng puno. Sinabi na ni Tita Maria na bilisan na lang daw nila sa paglalakad. Hinila daw noon ni Mama si Tita Grace. Madalas daw itong tulala at kung hindi pa raw ito hampasin o kalabitin ay hindi pa ito sasagot. Tinanong daw nila Tita Grace kung anong nangyari sa kanya. Wala raw itong maisagot. Nagkayayaan daw silang maligo pero si Tita Grace nagpaiwan. Hindi na siya pinilit pa ni na Mama dahil baka masama ang pakiramdam nito. Nung andoon na daw sila sa tubig, bigla naman daw tumayo si Tita Grace. Napansin daw ni na Tita Maria na parang wala daw ito sa sarili na naglalakad pabalik doon sa may puno ng balete. Nagtanungan pa raw sila kung saan pupunta si Tita. Baka daw iihi, sagot ng isa. Nagtawanan pa nga sila noon dahil baka manuno si Tita. Sinigawan pa siya ni Tita Maria na magtabi-tabi po. Pero hindi daw siya nilingon ni Tita Grace. Tuloy-tuloy lang daw ito sa paglalakad. Muli daw siyang tinawagan ni Mama at sinabihang wag lalayo. Pero para daw itong walang naririnig. Tuluyan na daw sila nung nalibang kakalangoy at hindi na nila napansin na hindi pa nakakabalik si Tita Grace. Saka lang daw nila napansin nang magpa siya ng umahon. Agad niyang sinabi na hindi pa nakakabalik si Tita. Hindi naman daw noon kabisado ang daan. Kaya imposibleng umuwi ito. Agad naman daw silang nagligpit ng mga dala at hinanap si Tita Grace. Natagpuan daw nila itong nakatayo doon mismo sa harapan ng puno ng balete. Nagulat pa raw ito nang hawakan siya ni Mama sa braso. Parang galing daw ito sa pagkakatulog dahil wala itong matandaan na naglakad ito papunta doon. Nabahala na nun si na Mama dahil parang simula pagdating nila sa ilog ay wala na sa sarili si Tita Grace. Nagkayaan nang umuwi nun dahil baka may dinaramdam daw talaga si Tita. Pagdating ng bahay ni na Tita Maria ay sinalubong sila ng nanay nito pero nilagpasan lang daw ito ni Tita Grace. Tuloy-tuloy daw itong pumasok sa loob ng silid. Hinayaan na lang muna nila para makapagpahinga. Nang maghapunan na ay pinuntahan siya ni na Mama at Tita Maria sa kwarto. Nagulat daw sila nang makita ang posisyon ni Tita. Nakatihaya daw ito at nakadilat ang mga mata. Titig na titig sa bubong. Nang maramdaman daw sila, ay biglang tinampunan sila ng nanlilisik na mga tingin ni Tita Grace. Sabay pumikit daw ito. Nagtaka daw sila noon at nabahala sa inaasal ni Tita Grace. Tinawag na daw nila ito para kumain. Bigla daw itong dumilat at bumangon. Ni hindi daw sila pinansin at tuloy-tuloy lang sa paglalakad papuntang hapag. Doon na raw sila kinilabutan nang walang ano-ano ay sinalot ni Tita ng kanyang kanang kamay ang mainit na kanin at sa kaliwa naman ay yung ulam.
Nagmamadali pa daw itong isubo ang dalawang kamay at pilit siniksik ang laman sa kanyang bunganga. Para daw itong baliw na gutom na gutom. Nang tangkain daw itong pigilan ni na mama ay nagwala daw ito. Kaya tumulong na rin ang mga pinsang lalaki ni Tita Maria. Kakaiba na daw ang kinikilos ni Tita Grace. Para na nga itong sinasapian. Dinala siya sa silid tapos ginapos dahil nananakit na ito. Kinalmot niya sa muka ang isang pinsan ni Tita Maria. Ang lakas daw ni Tita Grace. Nagsisisigaw ito at may lumalabas daw na kakaibang boses. Nahintakutan na rin pati ang nanay ni Tita Maria. Agad daw itong nagtawag ng pwedeng tumulong kay Tita Grace. Buti at may sumaktong dumating na kilalang albularyo. Nakikiramay daw ito pero ang sabi ni Tita Maria ay naramdaman daw nitong may mangyayaring hindi maganda sa bahay nila. Kaya agad daw nitong nilagyan ng dalang krus ang noo ni Tita Grace. Lalo daw itong nagwala. May dala rin daw na holy water yung albularyo. Sa pagtataka nila ay kumpleto daw ang dala nitong pangontra. Nabati at sinapian daw ng engkanto si Tita Grace. Ilang sandali pa noon ay tumigil na sa pagwawala si Tita. Bigla daw itong nanghina. Sa ngayon ay maayos na siya pero wag niyo siyang hayaang mag-isa. Yun daw ang bilin sa kanila ng matanda. Nang maapagpahinga daw ay pinakain daw nila si Tita Grace. Bigla daw itong nagsalita ng bakit ang daming tao. Agad siyang nilapitan ni na Tita Maria. Tinanong pa siya ulit kung anong sinabi niya. Ang sabi niya, maraming tao daw ang naikiramay. Kinilabutan daw noon si na mama. Nagtayuan talaga yung balahibo nila sa batok at braso. Paano daw? Kasi halos iilan lang ang tao doon sa labas na naglalaro ng baraha. Maya-maya pa ay bigla na lang nag-hysterical si Tita Grace. Nagsisisigaw daw siya na wag daw siyang kunin. Kukunin daw siya ng mga taong nandun. Kitang-kita daw nila ang takot sa mukha ni Tita Grace bago ito mawala ng balay. Muli raw bumalik ang albularyo. Sinabi nitong hindi titigilan si Tita Grace ng engkantong bumati sa kanya hanggat naroon sila. Kaya nalulungkot man noon ay umuwi na sina mama kinabukasan. May inaabot pa yung matanda na pangontra. Huwag daw yun ihihiwalay sa katawan ni Tita Grace. Bilin pa nitong muli siyang magpabinyag sa simbahan. Sinunod naman lahat ng yon. Kinwento kasi ni mama ang buong nangyari kay Tita Grace sa mga magulang nito. Ilang ulit pang dinala si Tita Grace sa albularyo hanggang sa tuluyan na raw siyang lubayan ng engkanto. Sa ngayon ay namumuhay naman daw siya ng matiwasay kasama ang pamilya niya. Minsan nga nakakasama pa namin si Tita Grace kapag lumalabas kami ni Mama. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng listeners. Isa rin po ako sa nakikinig sa inyong channel. Mahilig po kasi ako sa mga kwentong kababalaghan dahil naniniwala akong totoo ang mga ito, lalo na ang mga aswang at yung may kinalaman sa anting-anting. Gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang aking karanasan nung ako'y nagbakasyon sa aming probinsya. Itago niyo na lamang ako sa pangalang June, Laking Manila. Umuwi kami ng probinsya ng parents ko sa Rojas, Capiz. Isinama ako ng aking tiyuhin at kanyang pamilya. Taga-Capiz din po kasi ang napangasawa ng tiyuhin ko na kapatid ng aking ama. Umaga pa lang ay bumiyahe na kami sakay ng isang pampasaherong bus. Isinakay naman ang bus sa loob ng barko. Roro ang tawag doon. Hanggang sa maarating din kami sa aming paroroonan. Kinabukasan ng gabi na kami nakarating doon mismo sa bahay ni na Tito dahil sa traffic at mga stopovers namin para kumain at pamili ng iba pang pwedeng pasalubong sa mga kamag-anak. Pagka-uwi namin ay nagpahinga na sila. Habang ako naman ay nagbitbit ng gamit papasok ng bahay. Inintindi ko na lang sila dahil ako na lang talaga ang gising sa amin kaya't ako na lang ang gumawa at hindi rin naman ako inaantok noong mga oras na yon. Nang matapos kong buhatin lahat ng mga bagahe ay nag-decide na ako magpahinga. Nagkataong may bakanting kwarto pa para sa akin. Pero bago matulog ay naglaro muna ako ng game sa cellphone dahil hindi pa naman ako tinatamaan ng antok kahit pagod sa biyahe. Hanggang sa hindi ko na malayang nakaidip na pala ako habang hawak ang CP. Mga bandang 11:00 ng gabi ay nagising ako at nakaramdam ng tawag ng kalikasan.
kaya bumangon ako para magpunta sa banyo. Yung banyo pala nila ay nasa labas ng bahay sa may bandang likuran. Ganoon naman yata halos karamihan ng mga bahay sa probinsya nun. Paglabas ko ng banyo ay may nakita akong palaka na medyo kakaiba. May kalakihan nito na halos isang dangkal at may pulang parang balahibo sa may bandang likuran. Kung titinang maigi ay palaka talaga, pero parang hindi. Basta, may kakaiba kasi sa hayop na nagbigay sa akin ng hindi maipaliwanag na kilabot. Para bang may isip yon habang naatingin sa akin. Maya-maya ay nakaramdam ako ng malamig na hampas ng hangin nang magsimulang gumalaw ang palaka at naglakad papalapit sa akin. Isang talon na lamang sana yon padikit sa paanan ko. Pero bago pa yun makalapit sa akin ng tuluyan, ay akma ko yung sisipain. Nang maalala ko bigla ang sinabi ng lola ko. Kabilin-bilinan niya nun na huwag daw akong gagalaw ng mga hayop sa probinsya dahil baka raw kasi hindi lang basta hayop ang magambala ko. Kaya naman hindi ko na naituloy ang balak na pagsipa doon sa palaka. Hinayaan ko na lang yon at hindi ko na pinakailaman pa. Kinaumagahan ay maaga pa rin akong nagising kahit puyat. Nagpa siya akong maglinis para pagpawisan. Habang nagwawalis ay nilapitan naman ako ng isang matandang babae. Napaisip lang ako bigla at tinanong ang sarili kung bakit siya lalapit hindi ko naman siya kilala. Tiningnan ko siya at hinintay kung may sasabihin o itatanong. Pero naatitig lang siya sa akin. Umalis na rin siya pagkalipas ng sa tansya ko ay 10 minuto. Nagtaka talaga ako noon kung sino siya at kung bakit tumitig sa akin ng ganoon katagal pero wala namang sinabi. Nagpa siya akong huwag nang pansinin yon at magpatuloy na lamang sa pagwawalis. Halos 1 oras din bago ako natapos sa paglilinis. Malawak kasi ang bakuran ni na Tito tapos idinamay ko na rin yung paglilinis ng likod bahay. Habang nagpapahinga ako sa duyan kinahapunan ay bigla kong naalala yung palaka at yung matandang babae. Hindi na naalis sa isipan ko ang tungkol sa dalawang yon hanggang sa pagsapit ng hapunan. Hindi ko rin alam kung bakit bigla na lang akong kinabahan. Kinagabihan, mga 11:11 na ay naglalaro pa rin ako ng game, yung nakikipagbakbakan sa mga zombies, nang may bigla akong naramdaman sa may paanan ko. Inihinto ko muna saglit ang paglalaro para tingnan kung ano yon. Laking gulat ko pagkakita ko doon sa palaka na kakaiba ang anyo nung nakaraang gabi. Ang weirdo lang kasi bakit yun nasa loob ng bahay at nasa kwarto ko pa mismo. Akmang tatalon na naman yun paakyat sa may bandang tiyan ko kaya sinipa ko agad. Pero hindi ko na nakita pa kung saan bumagsak ang palaka matapos kong masipa. Napailing na lang ako at nagpa siyang ituloy ang paglalaro. Hanggang sa maya-maya ay tinamaan na ako ng antok. Kinabukasan, nagwalis ulit ako sa bakuran para pagpawisan. Yun na kasi ang naging pinaka-exercise ko habang nasa bakasyon sa probinsya. Napatigil ako nang makita ko na naman yung matandang babae. Nakatayo siya sa labas ng bakod at nakatingin sa akin. Pero that time ay hindi niya lang basta ako tinitigan. Nagsalita siya bigla. "Delikado ang buhay mo, iho." Nagpalinga-linga ako sa paligid kasi baka may ibang tao pa bukod sa akin pero wala na akong ibang nakita pa maliban sa aming dalawa. "Ako po? Bakit? Ano po bang ginawa ko, Lola?" Seryoso naman siyang sumagot ng, "Kinambala mo siya." Pero nang tanungin ko ulit yung matanda kung anong ibig niyang sabihin at kung sino ba yung tinutukoy niyang ginambala ko, ay hindi na siya sumagot pa. Naglakad siya paalis na parang walang narinig. Hindi ko na tinapos yung paglilinis at agad akong pumasok sa bahay. Napalakas din ang pagsara ko ng pinto dahil kinabahan ako doon sa sinabi ng matanda. Wala naman akong kaaway sa probinsya namin. Isa pa, noon lamang ulit ako nakapagbakasyon sa Capiz. Nang magising si Tito, ay kinuwento ko sa kanya lahat ng mga kakaibang naranasan ko mula pa nung unang gabi ng bakasyon namin. Nagpa siya siyang samahan ako sa simbahan dahil baka nanunuraw ako o di kaya ay natipuhan ng mga elemento gaya na lang ng maligno. Nung nasa simbahan na kami at saktong nasa may pintuan, nagpaalam ang aking tiyuhin na bibili muna ng sampagita.
Papasok na sana ako sa loob nang bigla na namang lumitaw yung matandang babae na sobra kong ikinagulat. Bakit po ba? Bakit po nandito na naman kayo? Para niyo yata akong sinusundan, Lola, ha? Sambit ko pa sa isipan ko. Naipagtitigan ako sa kanya kahit kinakabahan. Malakas ang loob ko that time. Palibhasa ay nasa simbahan kami. Hindi ko ikinagulat ang bigla na naman niyang pagsasalita, kundi ang kanyang mga sinabi. Papatayin ka niya. Pinaaalisan niya kayo. Umalis na kayo habang may oras pa. Dahil nakaramdam na naman ako ng takot, ay sinabihan ko si Lola na huwag magbiro ng ganon. Pero seryoso siyang sumagot at sinabi sa akin na patayin ko raw yung hayop na nagpapakita sa akin. Hindi raw yun ordinaryong palaka lang. Kailangang maunahan ko raw yun dahil kung hindi ay ako ang papatayin ng palaka. Nabalisa ako dahil sa takot nun, Sir Bob, dahil sa mga sinabi sa akin ng matanda na ayon kay Tito ay isa palang magaling na manghuhula sa lugar nila. Pagbalik ng tiyuhin ko ay wala na si Lola. Isinantabi ko muna ang mga pangyayari at pumasok na sa loob ng simbahan para magdasal ng taimtim. Pagkatapos naming magsimba ay hindi ko na ikinuwento pa sa tiyuhin ko ang nangyari. May edad na rin kasi siya kaya nagpahinga kaagad si Tito pagdating ng bahay. Napagod din siya sa naging lakad namin, lalo at mainit ang panahon. Kinagabihan ay nagpa siya akong huwag munang maglaro. Nakaupo lang ako sa may higaan dahil hindi ko makalimutan yung sinabi ng matandang manghuhula sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganoon, pero iisa lang ang tumakbo sa isipan ko. Hindi ako matutulog hanggat hindi ko nakikita yung palakang yun. 11:00 na ay wala pa rin yung palaka. Nagtaka rin ako noon dahil mga ganoong oras siya nagpapakita sa akin. Sumapit ang 12:00 pero wala pa rin maski anong presensya ang naramdaman ko sa paligid. Inaantok na ako noon pero nilabanan ko. Kailangang makita at makaharap ko ulit yung palaka para malaman ko kung totoo ba ang sinasabi ng matandang manghuhula. Lumipas ang 1 oras pero wala pa rin ang hinihintay ko. Inabot na ako ng 2:00 ng madaling araw. Nakaramdam ako ng pagkaihi kaya lumabas muna ako ng kwarto at nagtungo sa banyo. Nasa tapat na ako ng pinto ng banyo noon nang bigla akong nakarinig ng may hinang kaluskos. Luminga ako sa paligid. Sarado naman ang gate sa labas at wala rin akong maaninag na kahit ano. Paglingon ko sa pintong pinanggalingan ay nagulat ako. Isinara ko yon bago ako nagtungo sa banyo. Napansin kong parang may butas na maliit sa may bandang ibaba. Tiningnan kong maigi yung butas at doon ko napagtanto na iyong palaka pala ang bumutas doon. Nakita ko kasi na tumakbo na mabilis yung hayop papasok sa loob ng bahay. Bigla akong nakaramdam ng matinding kaba, Sir Bob. Kaya bumalik agad ako sa kwarto at hindi na itunuloy ang balak sanang pagbabanyo. Pagbalik sa higaan, pilit kong pinikit yung mga mata ko. Pero pagkalipas ng ilang segundo ay bumangon ulit para tingnan kung anong oras na. Pagtingin ko sa oras ay nakita ko sa gilid yung palaka at nakatingin sa akin na parang nanlilisik ang mga mata. Nakaramdam ako ng matinding kilabot dahil nagulat talaga ako. Hindi ako nakagalaw sa kinauupuan. Hindi rin ako maasigaw. Hanggang maya-maya ay naalala kong nasa gilid ko lang pala yung pamalong kahoy na hinanda ko para sa hayop na yon. Para kapag lumapit sa akin ay papaluin ko at hindi titigilan hanggang sa ito'y mamatay. Nagpakiramdaman kami at ilang sandali pang nagtitigan nang bigla yung kumilos para tumalon papunta sa akin. Mabilis akong nakaiwas pero tumalon ulit agad yung palaka. Isang talon pa at makakalapit na talaga ng tuluyan sa may paanan ko. Pero bago pa yun mangyari ay inunahan ko na ng palo. Malakas kong hinampas yung palaka at baliwala sa akin kahit saang parte ng katawan pa yun tamaan. Hindi ko alam kung nakailang hampas ako dahil ang tanging nasa isip ko lang noon ay mapatay yung palaka. Hindi ko yun tinigilan sa pagpalo dahil parang nag-e-echo sa pandinig ko yung mga sinabi ng matanda. Maya-maya pa ay nagpasya na akong itigil yung paghampas sa hayop at chinek ko kung buhay pa ba yun.
napansin kong parang hindi na yun gumagalaw, kaya medyo nakahinga na ako ng maluwag. Kumuha ako ng plastic at doon ko nilagay yung patay na palaka. Pagkatapos ay tinapon ko sa basurahan sa labas, doon sa may bakuran. Kinabukasan, may kumalat na balitang may patay na matandang lalaki na natagpuan sa talahiban, malapit lang doon sa bahay ng tiyuhin ko. Nung ipinagtanong kung ano ang kinamatay, ay nagulat ako nang may nagsabing pinagpapaluraw ng matigas na bagay sa ulo yung matandang lalaki. Pero walang lead ang mga pulis kung sino ba ang gumawa ng krimen. Biglang pumasok sa isipan ko noon yung palakang napatay ko sa paulit-ulit na paghampas ng matigas na kahoy. Mabilis kong tinungo yung basurahan at binalikan yung palaka kung saan ko yung tinapon. Pero ang nakita ko na lang ay yung plastic na pinaglagyan ko sa hayop. Wala nang laman yun at may malaking butas sa ilalim. Noon ko lang nakumpirma na yung palaka at yung namatay na matandang lalaki sa may talahiban ay iisa. Parang hindi naman na nagulat ang tiyuhin ko nang ikwento ko sa kanya ang mga nangyari. Nagpasalamat na lang siya dahil ligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Hinintay kong magbalik doon yung matandang babae na manghuhula para sana pasalamatan sa pagbibigay sa akin ng babala. Pero hindi ko na siya nakita pang muli hanggang sa matapos ang bakasyon. Pagbalik kong Manila ay naikwento ko ang lahat ng pangyayari sa aking mga kamag-anak at mga kaibigan. May mga naniwala at meron din namang tinaasan lang ako ng kilay at pinagtawanan. Hanggang sa ngayon ay palaisipan pa rin sa akin yung mga kababalaghang nangyari noon nang minsang magbakasyon ako sa Capiz, lalo na kapag nakikinig ako sa mga horror channels ng mga kwentong misteryo at katatakutan. Hindi ko pa rin talaga alam ang motibo sa akin nung kakaibang palaka o matandang lalaki kung bakit ako ang napagdiskitahan niya. Hanggang dito na lamang po, Sir Bob. More power sa inyong channel. Kumusta mga kadiliman? Kilala ako sa aming lugar na bebe, 24 na taong gulang at isang medical student. Kadalasan po ay ginagawa naming background ang mga kwento sa inyong channel kapag may ginagawa. Ang kwentong ito ay nangyari noong 6 na taong gulang pa lang ako. Naganap ito sa probinsya ng Capiz, sa lugar na kinalakihan ko. Nag-iisa lang akong anak. Hindi ko masabing may kaya ang aming pamilya. Hindi rin kami mayaman, sakto lang. Nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw, minsan nga sobra pa, at nabibili namin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Nagtatrabaho si Papa bilang isang janitor sa paaralan na pinapasukan ko. Samantalang sales lady naman si Mama sa isang malaking supermarket dito lang sa aming lugar. Hindi ko na po masyadong matandaan ang ibang detalye dahil ang karanasan kong ito ay nilipasan na rin ng ilang dekada. Basta, ang naaalala ko lang, sa gilid ng paaralang pinapasukan ko dati ay mayroong isang karinderya na pinamamahalaan ng magandang dayo sa aming lugar. Itago na lang natin siya bilang Ate Helen. Si Ate Helen ang tipo ng babae na may pagkatahimik at hindi mahilig maipaghalubilo sa iba, ngunit napaasarap niyang magluto. Isa sa mga potahe niya na palagi kong binabalik-balikan nun ay ang dinuguan na ayon sa kanya ay specialty niya dahil ang recipe na yon ay pinamana pa sa kanya ng kanyang lola. Sir Bob, nakagawian na ng mga magulang ko noon na tuwing araw ng linggo ay magsisimba kaming 3 at pagkatapos ay didiretso sa karinderya ni Ate Helen. Minsan ko na rin siyang nakausap at masasabi kong napakahinhin ng bawat kilos at pananalita niya. Napakaganda rin kasi niya, naaakalain mo na isang anghel. Hindi man halata, ngunit hinahangaan ko talaga siya dati dahil maliban nga sa maganda niyang itsura ay napaasarap pa niyang magluto. Araw ng linggo. Nagkataon nang lumabas kami sa simbahan ay napadaan sa amin ang tinderang naglalako ng gulay. May binibenta pa siyang sili at kalamansi. Napahinto pa siya sa harapan namin nung bumili si Papa ng sili at kalamansi niya. Para sa karagdagang detalye ay mahilig talaga ang mga magulang ko sa maasim at maanghang. Kaagad din naman sila nagbayad matapos maiabot sa kanya ng ale ang pinamili.
Ilang sandali pa ang nilakad namin bago maarating sa harapan ng paaralan. Nagkausap pa nga si Papa at ang gwardya namin sa paaralan bago kami tuluyang dumiretso sa karinderya ni Ate Helen. Nang marating na nga sa harapan, ay kaagad kaming pumasok at naghanap na ng pwesto. Nag-order din si Papa ng 3 plato ng kanin, pritong isda at ang paborito kong dinuguan. Hindi naman nagtagal ay kaagad na dumating si Ate Helen. Dala-dala ang mga potahing in-order namin. Matapos ipatong ni Ate Helen ang mga pagkain sa aming harapan, ay kaagad kong kinuha ang kanin ko at tilantakan. Kaagad din namang umalis si Ate Helen. Natawa pa nga si na Mama at sinabing talagang gustong-gusto ko raw ang luto niya. Napansin ko pa nga si Papa na binubuksan ng supot ng sili at kalamansi. Gamit ang tinidor ay binutasan niya ang kalamansi bago ito piniga sa dinuguan. Nilagyan niya rin ito ng sili. Unang beses namin nagdala ng kalamansi at sili doon sa karinderya at wala rin kasing ganoon doon. Mas sasarap daw kasi ang potahe kapag dinagdagan ng pampalasa. Hindi ko na lamang pinansin si Papa, bagkus ay nagpatuloy ito sa paglantak ng pagkain na nasa harapan ko. Nang bigla na lamang napasigaw si Mama. Bale sir, nagulat pa nga ako dahil sa ginawa niyang pagsigaw. Kaya napatingin ako sa kanya. Namumutla ang mukha niya habang naatulala. At nang sundan ko kung saan siya naatingin, ay ganoon na lamang ang panginginig ko nang bumungad sa akin ang nakakasukang bagay na nasa hapagkainan. Mamula-mula at mangitim-ngitim ang itsura nito na parang nabubulok. Hindi ko mawari kung ano yun dahil nga sa bata pa ako ng mga panahon na yun. Tanda ko na may mga uod din. Ngunit ang nakaagaw ng pansin ko ay ang animoy daliri ng isang tao na lumitaw sa mangkok. Doon ko lang napagtanto na yung dinuguan pala yun. Nang dahil sa nasaksihan ay naisuka ko ang kinain ko. Napatayo na rin si Mama nang umiyak ako. Naalala kong sumigaw pa si Papa ng ano raw klaseng potahe yun, dahilan ng pagkaagulo ng mga tao na nandoon. Napatayo rin ang mga ito saka lumapit sa aming pwesto. Maging sila ay nasuka rin matapos makita ang dinuguan na naging kasula-sulasok ang itsura. Nagkagulo talaga sa loob ang usap-usapan at sigawan pa ng ibang tao. Ang iba naman ay chinek pa ang kanilang mga pagkain na baka ganoon din ang itsura. Nang mga sandaling iyon ay mas lalo akong naguluhan sa mga nangyari. Napayakap pa ako kay Mama. Hinila rin naman kami kaagad ni Papa, saka lumayo sa lugar na yon. Kinahapunan, nung araw din na yon, ay kumalat sa aming lugar ang bali-balita na isang aswang si Ate Helen. Nang dahil sa mga ebidensyang nakalap at reklamo ng mga taong nakasaksi sa mga pagkain na inihahanda niya, hinuli at nakulong pa nga si Ate Helen dahil sa tangkang pag-food poison sa mga taong kumakain sa karinderya niya. Maliban pa doon ay wala na akong nabalitaan pa mula sa kanya. Nang dahil sa nangyari ay hindi na ako kumakain ng dinuguan. Hindi na rin kami gaanong kumakain sa labas ng mga magulang ko. Sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring iyon ay hindi ko pa rin mapigilan na masuka. Sino ang mag-aakala na sa likod ng kahinhinan, kabaitan at kagandahan ni Ate Helen na animoy isang anghel ay nakakubli pala ang isang halimaw. Magandang araw po sa inyo at sa inyong tagapainig. Nais ko po sanang magbahagi ng karanasan ko sa channel nyo. Matagal nyo na po akong listener at subscriber. Tawagin nyo na lang po akong Beth. Ito pong i-share ko ay tungkol sa karanasan ko nang minsang magbiyahe po ako mula Sigma Capiz patungong Iloilo. Mga taong 2003 po yata to at nag-aaral pa ako noon sa kolehiyo. Madaling araw pa lang noon ay bumabiyahe na ako sakay ng bus pa Iloilo para na rin maaga akong maarating at makapasok sa university na pinapasukan ko. Madilim at wala pa gaanong tao noon sa bus. Kaya naman ay prente lang ako nakaupo noon dahil solo ko naman ang upuan. Nakaidlip ako noon nang magulat ako dahil may pabagsak na umupo sa tabi ko at medyo siniksik pa ako nito para makaupo ito ng maayos. Nainis pa nga ako nung umusog at napatingin sa ibang upuan kasi ang alam ko ay marami pa namang bakante.
Pero doon talaga siya sumiksik sa tabi ko. Pero nagtaka na lang ako noon dahil biglang dumami yung mga nakasakay na pasahero sa bus na sinasakyan ko at parang halos mga estudyante ang mga iyon dahil naka-uniforme. Hindi ko naman naramdaman noon na huminto yung bus. Tiyak kasi magigising ako noon kung ganoon kadami ang sumakay. Pero wala talaga akong naramdaman noon na nagsisakayan. Dapat kahit papaano ay medyo umingay, di ba? Kaso baka ako nakatulog lang ako ng mahimbing noon. Hindi ko lang sigurado, kaya naman ipinagwalang bahala ko na lang. Iidlip na uli sana ako nang bigla namang umingay sa loob ng bus. Panay tawanan ng mga estudyanteng sumakay. Para bang sila lang ang tao sa loob ng bus. Pero nagulat ako dahil yung katabi ko kani-kanina lang ay biglang nawala. Baka lumipat lang ng upuan. Napasalamat pa ako noon dahil solo ko na naman ang upuan. Pero naiinis pa rin ako dahil ang ingay nila. Pinilit kong makaidlip nang medyo tumahimik na. Nang mga ilang minuto lang ang lumipas ay huminto ang bus at panay na ang busina nito. Inis na napamulat pa ako noon. Akala ko ay may sasakay o nakaharang sa daan. Pero wala naman. Napalingon ako noon at nagtaka ako dahil biglang natahimik ang loob ng bus. Wala na yung maiingay na mga estudyante. Kakaunti na lang ulit kaming nakasakay. Nagtaka ako dahil wala naman akong nakitang may dumaan sa upuan ko pababa. Nasa ikatlong hanay lang naman ako mula sa driver, kaya makikita ko talaga kung may bababa. Nang muli nang umandar no ng bus, ay nilapitan na ako ng konduktor para bigyan ng tiket. Natanong ko dito kung saan baka ako nagsibabaan yung mga estudyanteng sumakay. Parang saglit lang din kasi sila sa bus at bumaba din agad. Pansin kong nagulat yung konduktor sa tanong ko. Sinong mga estudyante daw ang tinutukoy ko? Wala namang sumakay ng mga estudyante. Ang sabi ko, yung mga maiingay sa likod. Dagdag ko pa na napuno pa nga yung bus dahil sa kanila. Nakita ko talagang kinilabutan yung konduktor. Nagsalita na rin yung ibang pasahero na wag daw akong manakot. Pero seryoso akong kunento sa kanila ang nakita ko. Sumabat na yung driver. Kaya nga daw huminto ito at bumusina para daw walang gumambala sa biyahe namin. Pero meron pala. Doon ko lang nalaman na nasa ibang daan pala kami dumaan nun dahil sa may ginagawang tulay sa main road. Medyo delikado lang na dumaan doon dahil maulan-ulan pa. Kwento nila na doon sa dinaanan namin ay may nadisgrasya daw na bus na ginamit sa field trip. At baka daw yung mga nakita kong mga estudyante ay ang mga namatay sa aksidente. Grabe yung kilabot ko noon nang malaman kong multo pala ang lahat ng mga nakita ko, pati yung tumabi sa akin. Kaya pala parang wala lang sa mga ito na may natutulog na pasahero. Patuloy lang silang nag-iingay. May naapagsabi na manifestation na lang ang nakita ko. Pero kahit ganoon ay kinilabutan pa rin ako. Ikaw ba naman ang pakitaan ng maraming multo? Buti na lang talaga noon at huli ko na nalaman. Dahil nga doon sa nangyari ay nagsimula na akong makakita ng mga ligaw na kaluluwa at ibang elemento. Yung para bang biglang nagbukas yung third eye ko. Isasend ko po sa inyo yung mga karanasan ko naman sa university namin. Sana po ay mabasa nyo ang mga kwento ko. Mapagpalang araw po sa lahat. Nais ko lang po sanang ibahagi ang aking karanasan nung minsang magbakasyon ako sa isang malayong probinsya sa may bandang Capiz. Hindi ko na lang po papangalanan ang mismong lugar at mga tao para na rin po sa kanilang privacy. Tawagin niyo na lang akong Ray, 34 years old. Ang karanasan kong ito ay nangyari mga 14 na taon na ang nakaraan. Graduate pa lang ako noon ng criminology at ine-enjoy ang pagtatapos ng aking paghihirap bilang isang estudyante. Nagkataon na may planong magbakasyon ang aking matalik na kaibigan at kaklase na si Juancho sa kanilang probinsya at gusto niya akong sumama para naman makapag-unwind naman daw pagkatapos ng ilang taong pag-aaral namin. Dahil sa sabik din akong gumala at makapasyal sa iba't ibang lugar ay sumama ako sa kanya. Gusto rin kasi niyang dalawin ang kanyang lola doon na patagal na niyang hindi nakikita.
Malawak daw ang kanilang lupain sa probinsya. Dumating na ang araw ng aming pag-alis at sabik naman akong naghanda ng aking mga dadalhin para sa isang mahaba-habang bakasyon. Sumakay kami noon ng bus at barko para makarating sa aming destinasyon. Inabot yun ng halos 2.5 araw na biyahe. Pagkarating namin sa probinsya nila ay tanghaling tapat na. Napansin ko agad ang napaagandang kapaligiran at sobra akong namangha. Ibang-iba sa QC. Sabik ako nung mapuntahan yung mga ganoong lugar dahil nga laki ako sa syudad at bihirang makalanghap ng sariwang hangin. Yung mga lugar na malayo sa mga usok at sasakyan at trapiko. Pagbaba namin ng barko ay sinalubong kami ng katiwala ng lola ni Juancho. Magara ang sinakyan namin kaya napagtanto kong may kaya pala talaga ang pamilya nila. Isang kilalang hasyendera kasi ang lola ng kaibigan ko. 1.5 oras din ang biyahe namin patungo sa kanilang hasyenda. At habang nasa daan ay nakaidlip ako. Ginising na lang ako ni Juancho nang maarating kami sa bahay ng kanyang abuela. Halos malula ako sa laki at ganda ng mansyon na titirhan namin habang nagbabakasyon. At napakalawak nga talaga ng kanilang lupain na tanaw lalo na kapag nasa 2 palapag ng bahay. Simple lang kasi ang buhay ni Juancho. Hindi niya ginagamit ang yaman ng kanyang lola o pamilya. Gusto niyang tumayo sa sariling paa. Dagdag niya na matagal na rin siyang hindi nakakapunta doon. Tuwang-tuwa naman ako dahil mukhang mapapasarap at mapapasulit ko ang bakasyon. Naglakad na kami papasok ng mansyon. Tinulungan pa kami ng katiwalang sumalubong na si Mang Nestor na ibaba ang aming mga bagahe. Dumiretso kami sa veranda kung nasaan ang kanyang lola na sabik na naghihintay sa amin. Halos mapaiyak pa nga ang matanda sa tuwa nang makita ang apo. Ipinakilala ako ni Juancho sa kanyang lola Asuncion at isinama raw ako para mamasyal at makalayo sa magulong buhay sa syudad. Binati ko naman ang kanyang lola at nagpasalamat. Matapos yun ay nilibot ko ang paningin sa buong kapaligiran. Ilang ektarya din ang lawak ng lupain na kinatitirikan ng mansyon. Napalilibutan yon sa labas ng mga puno kaya naman langhap mo ang preskong hangin. May ilang mga kabahayan na nasa di kalayuan na matatanaw mula sa veranda ng kanilang mansyon. May napansin din akong isang malawak na maisan. May naramdaman akong kakaibang kaba habang pinagmamasdan ko yun. Napansin kong bigla ang isang pulutong ng mga itim na ibon na parang uwak na pumapaikot sa isang parte sa ibabaw ng maisan. Hindi ko na lang yun pinansin dahil tinawag na kami ni Mang Nestor at hinatid kami sa aming mga kwarto. Nakapag-ayos na ako ng mga gamit at nakapagbihis. Nang ilang sandali pa ay tumunog ang kalembang. Sabi ni Juancho ay hudyat daw yon na oras na para kumain ng hapunan. Yun yung mga tradisyonal na pagtawag pag nasa loob ka ng malaking bahay. Yung parang nakikita mo lang sa mga lumang pelikula pero nangyayari pa rin talaga. Sa totoo lang ay parang busog pa ako noong mga oras na yon. Nang ihatid kasi kami ni Mang Nestor sa veranda ay may dala rin siyang merienda. Dali-dali na kaming bumaba at tinungo ang hapagkainan. Bilin din kasi ni Lola Asuncion na bawal paghintayin ng grasya. Napansin kong ang daming putahing nakahain at parang may malaking salo-salo na inihanda para lang sa amin. Nakumpirma kong tama ang hinala ko dahil lumabas yun mismo sa bibig ni Lola. Tuwang-tuwa pa si Juancho na makita na nasa hapagkainan din ang paborito niyang kare-kare. Alam daw kasi ng lola niya na matagal yung hindi natikman ng paboritong apo. Halos hindi magkamayaw sa pagkain si Juancho dahil bukod sa na-miss niya ang pagkain sa probinsya ay dala na rin ng gutom at pagod sa biyahe. Hindi siya kumain ng merienda nun dahil nakatulog daw agad. Hindi rin kami bumili ng kahit anong pagkain sa labas dahil na rin sa takot na baka mayanggaw o malason daw kami. Isa lang yon sa napakaraming paniniwala sa lugar na yon. Sumunod na lang din ako nun dahil mahirap na. Baka ikapahamak pa namin. Halos maubos namin ang nakahain sa mesa dahil masasarap talaga. Niyaya ako ni Juancho sa veranda pagkatapos. Bigla ko tuloy naaalala yung maisan na nakita ko.
Bala kong itanong kay Wancho kung anong meron doon, kung bakit panay ang ikot ng mga itim na ibon sa ibabaw ng isang bahagi. Naglalakad na ako papunta sa direksyon kung nasaan ang maisan, nang biglang sumigaw si Mang Nestor para balaan kami tungkol sa isang malaking uwak na biglang bumulusok papunta sa amin. Mabuti na lang at may nakita si Wancho na malaking kahoy malapit sa kanya, kaya iwinasiwas niya yun patungo sa uwak. Nakailag naman yung malaking ibon at lumipad palayo. Ako naman kinabahan sa mga pangyayari. Napatingin pa noon si Wancho sa akin at biglang ngumisi. Sinabi pa niyang ayaw lang talaga sa mga tao ng mga uwak na yon. Nakalakihan na raw kasi yon doon sa lugar. Tinanong ko tuloy kung ano yung iniikutan ng mga uwak doon sa may bandang maisan. Napatingin siya sa direksyon ng maisan at may tinuro. Napansin namin na mas lalong dumami ang mga uwak na pumapaikot doon. Iniikutan kasi nila yung alayay o scarecrow na panakot sa mga ibon sa kabukiran. Akala ng mga uwak ay tao rin ito. Pero kahit sugurin pa nila, hindi naman masasaktan ang alayay dahil wala naman yung buhay. Paliwanag pa sa akin ni Wancho. Napatango na lang ako sa narinig at muling sinulyapan ang mga uwak sa di kalayuan. Di ko napansin na nasa tabi ko na pala si Mang Nestor, kaya naman nagulat ako. Kinumusta ni Wancho ang alayay sa maisan na sinagot naman ni Mang Nestor. Sigurado raw ito na busog na naman ang bantay sa maisan. Parang biro lang ang pagkaasabi ng matanda, pero may iba akong naramdaman. Parang may ibang kahulugan yung sinabi niya. Nung oras na yon ay hindi ko na lang yun pinansin pa dahil pagod na rin ako. Gusto ko na nun mahiga at magpahinga. Hinatid ako ni Wancho sa kwarto namin pero hindi pa siya pumasok dahil may aasikasuhin pa raw sila ni Mang Nestor. Ako naman, nakatulog kaagad paglapat ng likod ko sa higaan. Kinabukasan ay maaga kaming nagising at nagkape sa veranda kasama si Lola Asuncion. Bagamat may mga naihandang maraming pagkain sa aming harapan, ay hindi ako masyadong nakakain dahil sa kaiisip sa mga binitawang salita ni Mang Nestor nung nagdaang gabi. Nakaramdam ako na gusto kong mapuntahan yung maisan para makita ng mga mata ko ang itsura ng sinasabi nilang alayay o scarecrow na nasa may bandang gitna umano ng maisan. Pagkatapos naming mag-almusal, ay nagpaalam si Wancho sa lola niya na ipapasyal ako sa labas sa malawak nilang lupain. Napakarami nilang tanim na iba't ibang klase ng puno, pero napansin kong parang wala sila ni isa man lang na alagang hayop. Meron din kaming nadaanan na maliit na farm sa may bandang unahan ng maisan. May maliit na bahay doon at parang kakaiba yung disenyo, yung parang pang Halloween. Maraming tanim na kalabasa sa harapan ng bahay at kulay itim ang pintura nun, kaya nagbibigay ng dagdag sa kilabot ang sino mang makakita. Nang sa wakas ay narating din namin ang bungad ng maisan. Kapansin-pansin ang isang karatula na nagsasabing bawal pasukin ang lugar. Nagtaka naman ako dahil puro mais lang naman ang naroon sa loob. Mas lalo tuloy akong nainganyo nun na pasukin yon at alamin kung ano pang meron sa malawak na maisan. Napabuntong hininga naman si Wancho nang dumaan kami sa harapan mismo ng pasukan patungong maisan. Nagtaka naman ako kung bakit. Naisip ko na baka may hindi magandang pangyayari doon mismo sa lugar na yon. Nakauwi kami bandang hapon na at marami kaming dalang mga prutas at gulay mula sa pamimitas namin sa buong hasyenda. Halos hindi namin mabuhat sa bigat. Buti na lang at sumalubong si Mang Nestor. Pagsapit ng hapunan ay talaga namang nabusog kami at pagkatapos ay napatambay muli kami sa veranda para magpahangin. Nagaya si Mang Nestor na uminom kami at tikman ang dala niyang tuba. Kinuha pa raw yun ng matanda sa kubo nito na nasa bandang likuran ng hasyenda. Napasarap lalo ang aming inuman dahil sa pulutang inihaw na malalaking bangus na sariwa at mga yellowfin tuna. Habang nagiinuman kami ay napakwento na rin si Mang Nestor tungkol sa maisan na matagal ko na sanang gustong itanong. Noong nakaraang taon daw ay may dayong bisita na tumuloy sa kalapit na bahay bago ang maisan. Magkasintahan umano ang nagbabakasyon din mula sa syudad ng Maynila.
Dahil sa kuryosidad ay namasyal ang mga ito sa loob ng maisan at hindi pinansin ang babalang bawal pumasok roon. Sa pamamasyal ng dalawa sa maisan ay napansin ng mga ito ang napaaraming uwak na lumilipad sa isang parte ng maisan. Napagpasyahan daw ng magkasintahan na sundan ang mga uwak. Hanggang sa maarating ang mga ito sa bahagi kung saan may nakatayo na parang tao. Pero nang tingnan mabuti daw ng dalawa ay napagtanto na isa pala yung alayay at natawa ang mga ito. Pero maya-maya ay biglang sumalakay ang mga uwak kaya natarantang pinagbubugaw ang mga iyon ng dalawa. Nang mapaalis ng magkasintahan ang mga uwak ay laking pagtataka ng mga ito dahil yung alayay na nakatayo doon ay biglang nawala. Ang tanging naiwan lang ay ang mga kawayan na nagsilbing pantayo noon. Kinilabutan ng dalawa at nagsimulang tumakbo pero hindi na sila muling nakita pa hanggang sa naiulat na lamang na nawawala. Ang tanging naiwan sa pinangyarihan ay ang dalang video recorder ng mga ito na natagpuan naman ni Mang Nestor makalipas ang isang linggo. Kaya doon niya nalaman ang nangyari sa dalawa. Doon ako lalong na-curious dahil sa nalaman kong naitabing video recorder ni Mang Nestor. Ipinakiusap ko sana na makita namin ang laman nun para matapos na rin ang pagkabahala tungkol sa maisan at sa alayay. Umalis saglit si Mang Nestor upang kunin yon at naiwan kaming dalawa ni Juancho. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Parang pareho kaming may malalim na iniisip. Hindi ko tuloy maiwasan nun na kabahan sa mga impormasyong pwede kong malaman tungkol sa sinasabi nilang alayay. Makalipas ang halos 30 minutos ay dumating na si Mang Nestor dala ang naturang video recorder. Iniabot sa akin noon ng matanda at sinuri kong maigi kung may baterya pa para hindi na kailangang i-charge pa kung sakali. Halos bago pa ang gadget na yon nung mga panahon na yon pero may kaunting gasgas at parang mancha ng namuong dugo. Nabuksan ko naman yon at sabay-sabay naming pinanood ang video ng magkasintahan. Kita sa screen ng recorder ang masayang paglalakad ng mga ito habang namamasyal at kinukunan ang buong kapaligirang nadadaanan. Hanggang sa dumating sa parteng maraming uwak ang nagliliparan. Sinundan ng dalawa ang mga uwak hanggang nasa marating nila ang kinaroroonan ng alayay. Nakuhanan din pala ng malapitan ang muka ng naturang alayay. Napatayo ako bigla nang mapagmasdan ang kabuuang muka ng alayay. Karimari-marim ang itsura nito na para bang totoong tao pero may parating nabubulok at naaagnas na. Meron itong itim na sombrerong pangbukid sa ulo at gulagulanit ang suot na damit. Dilat ang mga matang parang may buhay at nanlilisik pa habang naatingin sa screen. Nakaramdam ako ng matinding kilabot at halos maihina nga sa kinauupuan. Doon na nga nagsimulang atakihin ng mga uwak ang magkasintahan. Hanggang sa nabitawan ng lalaki ang recorder. Naiwang nakatuon ang gadget sa isang parte na hagip ang kinaroroonan ng alayay. Kitang-kita sa video ang dahan-dahan na pagbaba mula sa kinalalagyan na kawayan ang alayay. Pagkatapos nun ay katahimikan at ang tanging narinig na lang sa recorder ay ang mga nakakakilabot na pagmamakaawa ng dalawang magkasintahan. Doon na natapos ang naturang video. Halos hindi ako makapaniwala sa mga napanood ko. Akala ko ay sa pelikula lang yun nangyayari. Buhay pala ang alayay at naroon pa yun sa maisan. Blankong nakatingin lang sa akin si Juancho habang ako naman ay napatingin rin kay Mang Nestor na wala na pala sa aming tabi. Nakaramdam na lang ako ng matinding antok at nawala ng malay. Kinabukasan ay nagising ako sa kalembang, hudyat na oras na ng pagkain. Hindi ko napansin kung anong oras na yun at wala na rin si Juancho sa kanyang higaan. Pagkababa ko ay naroon na pala silang lahat at mukhang ako na lang ang hinihintay. Tahimik lang sila at tutok sa pagkain, habang ako naman parang naguguluhan at naikiramdam sa bawat isa. Binasag ni Lola Asuncion ang katahimikan at nagsimulang magkwento. Ang naturang alayay daw ay sinasabing dating may-ari ng buong lupain na yun na minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Matagal na panahon na raw yun doon
at walang nangangahas na pumasok sa maisan sa mga taga roon. Kung meron man ay hindi na muling nakakabalik pa. Wala rin silang magawa tungkol doon dahil kakaiba ang nilalang na walang habas kung kumitil ng buhay. Napatingin lang si Wancho sa akin at humingi ng paumanhin dahil dinala niya ako sa kanilang lugar. Hindi naman niya akalain na naroon pa rin ang naturang nilalang na kung tawagin nila ay alay-ay ng Sitio de Paro. Nagkulong na lang ako buong araw na yon sa kwarto at sinabihan ni Wancho na mag-impake na para makabalik na kami ng Maynila kinabukasan. Pinabaunan na rin kami ng sapat na pagkain ng kanyang lola. Maayos pa rin akong nagpaalam sa kanila sa kabila ng kakaiba kong karanasan doon. Nagpasalamat na lang ako sa maikling bakasyon na yon dahil kahit papaano ay naging ligtas naman ako at walang nangyari sa aking masama. Pero hindi ko na talaga makakalimutan habang buhay yung mga nakita at nalaman ko dun sa bakasyon namin sa Capiz. Ito lang po ang kwento ko sa ngayon, boss. Sana ay mabasa ninyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Jane, taga Capiz. Gusto ko lang ibahagi sa inyo itong kwento na nag-uumpisa nang makilala ko si Jessica nung lumipat ito sa school namin nung high school pa ako. Unang kita ko pa lang kay Jessica, tingin ko ay mabait ito. Maamo kasi ang mukha niya at lahat na makita niyang tao ay binabati niya. Kaya naman gustong gusto siya ng lahat doon sa school, pati na nga doon sa barangay kung saan kaming dalawa nakatira. 2 kanto lang ang layo niya sa bahay namin. Lumipat lang din siya ng barangay namin kasama ang pamilya niya. Pero ang napansin ko rin kay Jessica ay may kakaiba sa kanya. Hindi ko lang noon masabi kung ano. One time, magkasama kami ni Jessica. Gabi na noon at nakatambay kami sa may maliit na park ng barangay namin. Habang nagkukwentuhan kami noon ay may grupo ng lalaki na lumapit sa amin at inabala kami. Dahil doon ay nainis si Jessica at nagalit. Pero pinigilan ko naman siya bago may mangyaring gulo. Hindi ko maiwasang matakot noon dahil kahit maamo at mabait ito ay may tinatago palang ganoong ugali. Napansin ko rin noon sa kanya na mabilis siyang magalit kahit sa mga simpleng bagay lang. Kilala yung grupo na yon sa barangay namin na mahilig talagang manggulo ng mga tao. Ilang sandali pa noon ay nagpaalam na rin kami sa isa't isa. Kinabukasan, nagulantang na lang ang bayan namin nang matagpuan yung grupo na nanggambala sa amin nung isang gabi na wala ng buhay. Hindi ko na nakita pero ang sabi nila ay wakwak daw ang kanilang mga katawan at labas pa ang ilang laman loob. Sabi nung iba ay hindi tao ang gumawa, kundi isang halimaw. Hindi naman daw kasi kayang gawin yon ng isang tao lang. Doon na rin nagsimula ang mga bali-balita na may halimaw na umaaligid sa aming lugar. Nung araw na yon ay nagpunta sa bahay namin si Jessica. Wala rin naman kasing pasok sa school nung time na yon. Ikinuwento ko sa kanya yung nangyari. Sabi naman nito na nabalitaan din naman daw niya. Pero ang pansin ko ay wala man lang itong ekspresyon. Kumbaga, hindi ito natakot o nandiri. Hindi ko na lang yun pinansin. Baka karma na rin daw nila yung pamimerwisyo nila sa mga tao. Napangisi pa nung si Jessica habang nagsasalita. Yung parabang nagustuhan pa niya yung masamang nangyari sa grupo. Parang hindi naman yata isang halimaw ang gumawa nun. Sa tingin mo, tao ba o isang halimaw? Tulad ng aswang, tanong ko sa kanya. Pero natawa lang siya. Ano ka ba? Hindi totoo ang mga ganyan, no? Sagot nito. Hindi na lang din ako nagtanong pa. Isang araw, nabalitaan kong nagkasakit si Jessica, kaya ilang araw din siyang hindi nakapasok sa school. Nag-decide ako na puntahan siya sa bahay nila. Sa mga araw rin na yun kasi ay nadagdagan pa ang mga taong natatagpo ang wala ng buhay, kagaya nung nangyari sa isang grupo noon. Sa katunayan ay hindi pa ako nakakapasok noon sa bahay ni na Jessica, pero nung makarating ako sa bahay nila ay maganda pala ang loob nito kahit hindi kagandahan yung labas. Nang makita ako ni Jessica ay nagulat pa ito. Tanong niya kung bakit daw ako nasa bahay nila
Ang sabi ko naman ay may naapagsabi kasi na may sakit siya, kaya bumisita na rin ako. Halata sa ekspresyon nito na para bang ayaw niya akong pumunta sa bahay nila. Pero pinapasok din naman niya ako. Nakilala ko rin sa unang pagkakataon ang mga magulang niya na halata rin ang pagkagulat sa muka. Mga lampas 5:00 ng hapon na rin noon nang hindi magkanda ugaga si Jessica na pauwiin ako. Nagmamadali pa nga ito. Ang sabi niya na may kailangan pa silang puntahan ng kanyang pamilya kaya hindi na niya ako maaasikaso pa. Pero malakas ang kutob ko na nagpapalusot lang siya. Hindi na lang ako nagsalita nun at nagpahalata. Dumiretso na lang ako sa pag-uwi. Nung mga oras na yon ay nag-umpisa na rin akong ma-curious sa mga ikinikilos ni Jessica. Para kasing may kakaiba sa kanya pati na rin sa pamilya niya. Pansin ko rin na 5:00 pa lang ng hapon ay nagmamadali na siyang palaging umuwi kapag may pasok. Yung para bang takot ito sa dilim. Mga bandang 6:00 na rin noon nang utusan ako ni Mama na bumili ng mantika. Dahil maaga nagsasara yung tindahan malapit sa amin, ay sa iba na lang ako nagpunta. Doon sa tindahan na malapit lang kina Jessica. Nung maabili na ako at pauwi na, ay bigla ko siyang naalala. Nakalimutan ko kasing sabihin sa kanya nung pumunta ako sa bahay na gagawin namin yung project namin. Magkagrupo kasi kami noon at kailangan naming matapos ng maaga kinabukasan. Nung maarating ako sa bahay nila ay walang sumasagot nung kumakatok ako. Nang makarinig ako ng ingay sa may likuran ng bahay nila kaya pinuntahan ko yon. Natatakpan ng mga halaman at puno ang bandang likod ng bahay nila. Pero nang silipin ko, nagulat ako sa nakita ko. Nakita ko sina Jessica at ang kanyang pamilya na duguan ng katawan at may hawak na laman loob. May isang katawan din sa gilid na hindi ko mawari kung babae o lalaki. Naliligo din kasi ito sa dugo at para bang doon galing yung laman loob na hawak at para bang inaamoy-amoy pa ni na Jessica. Bumaliktad ang sikmura ko dahil sa nakita. Pinilit kong hindi gumawa ng ingay nung mga sandaling yon dahil takot ako na mabisto. Dahan-dahan akong umalis at umuwi. Hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing yon. Kinabukasan ay walang pasok sa school dahil kinansela. Pabor naman sa akin yon dahil hindi ko kayang makita noon si Jessica. Naiisip ko pa rin yung nakita ko at ramdam ko yung pandiriri. Simula din noon ay hindi ko na pinansin si Jessica. Hindi ko sinabi sa kanya yung nakita ko tungkol sa ginawa nila ng pamilya niya. Ayoko rin kasing mapahamak pati na ang pamilya ko.